So ka pa lang sa freelancing, ano yung pinakamalaking challenge mo? Bakit hindi mo pa nagagawa? Or bakit hindi mo pa nasisimulan? Or nasimulan mo na pero parang may sablay? On my Facebook page, dahil nga nawalan ako ng access mag-send ng DMs, bored si bakla. Nag-post ako nito, anong pinakamalaking challenge mo bilang papasok ka pa lang sa freelancing ngayon? And one thing na nakita ko na may ganun pa palang question is, etong sinabi ni Diana D. Sabi niya, confusing kung saan mag-start at anong niche ang mag-specialize. Why is it that a lot of aspiring freelancers already wants to know kung ano yung niche na bagay sa kanila, wherein pwede naman kayo maging general virtual assistant for now. Diyan pumapasok yung 364-day challenge natin. Let me show you first kung paano nyo makikita yung 364-day challenge. Pagkatapos, i-explain ko sa inyo kung ano yung tulong na pwede nung gawin sa inyo without having to pay anything. So yes, free po ito. Kapag pumunta kayo dito sa link sa bio ko, pag clinic nyo yan, or kung hindi gumagana, i-copy and i-paste nyo na lang sa browser. Mas magandang gawin to kapag nasa computer kayo. You will then be taken to this page. I-ano nyo lang siya pataas. Hanggang sa makita nyo tong free resources, makikita nyo 364-day challenge. Makikita nyo na guys, itong listahan na to, susundan nyo lang yan from task 1 hanggang task number 67 na yata tayo ngayon. Ang pinakang goal nitong 364-day challenge na to is bigyan kayo ng mas malinaw na step-by-step process. Ano-ano yung mga kailangan mong pag-aaralan kung gusto mo maging virtual assistant, freelancer, or gusto mo na mag-work from home. Along with that, merong mga steps na kasama dyan na pwede mong gamitin na para mag-apply. Also, itinuro ko rin dyan ano yung mga free courses or classes na pwede nyong i-take sa mga websites na kagaya ng Udemy, HubSpot. So, pag sinundan nyo siyang isa-isa, ang goal niyan, kahit hindi pa tapos yung challenge, is magkaroon na kayo ng client or something to show the clients na kaya nyo yung work. So magkaka-idea na kayo kagad kung ano ba yung feeling ng ginagawa ng mga independent contractors, freelancers, virtual assistants, social media managers, kung ano pa may nakikita nyong uso dyan na classes or courses. And I made it in such a way na hindi mo na kailangang i-overthink kung ano yung niche na gusto mong pasukin. Because eventually, as you try out each of those steps, makikita mo anong ginagawa ng admin, creatives, kung magte-tech ka, kung magko-customer support ka, or if meron kang experience sa sales, paano mong ipapasok yon as paano mong ipoposition yung sarili mo na eto yung expertise ko, kahit never ka pang nag-work online. So, sana makatulong to. Huwag na kayo mag-overthink kung saan kayo magsisimula. Hindi nyo pa nasisimulan, simulan nyo na yung 364-day challenge ngayon. Huwag nyo na muna isipin kung anong niche, kung anong industry, kung anong market. Tingnan nyo muna kung ano yung kaya nyong gawin, ano yung service na kaya nyong i-offer, and then take it from there. Comment down questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis. Bye!